Happy New Year! Come walk with me! Kamusta naman ang holiday season ng mga Beshiwap? So, kagaya ko din ba kayo na nasa BPO or shared services na hindi masyadong ramdam yung mga ganitong holiday season, no? Kasi 1 or 2 days lang yung walang pasok. Yung iba pa nga business as usual, no? So, never ko pang na-experience yung 1 to 2 weeks na walang pasok. Parang na-experience ko lang yun ata nung estudyante ako. So, yeah, I miss yung student life na merong long weekend. Cute! Wala masyadong tao, wala rin masyadong sasakyan. So, mga ibon kasama ko. So, kwento ko lang din, no, nung nag-start akong mag-work sa BPO, yung first year ko ay may pasok ako ng Pasko at ng Bagong Taon. So, dun ko na-experience yung parang OFW. Pero sa Pilipinas lang naman ako nag-work. Ganito pala yung corporate slave. So for today's vlog, gusto kong i-recap yung 2025 and what to expect or ano yung goals ko or plans ko for 2026 for this year. So technically, kwentuhan lang ang laman ng vlog na to. Okay, sige, recap tayo. So for the fitness journey, so more on movement yung goal ko for the previous year and even ngayon, no, sa 2026, movement talaga. Nakarami naman ako ng running and walking session the previous year and I still want to do that up to this year, no? Pero dinagdagan ko kasi na-notice na nung previous year 2025, may mga days na hindi ako nakakalabas kasi umulan, basa yung kalsada, nakakatamad, kaya nagdagdag kami ng equipment sa bahay, so which is yung door pull-up. So, nilagay namin yun dun sa pintuan para every time na dadaan kami dun sa pintuan na yun, kami nila yun, sila yun mag-pull-ups, ako mag-deadhang. Diba? So, lalambitin lang ako dun, mga tipong siguro 5 to 8 times per day, tapos siguro mga 10 seconds, ganyan, na deadhang. So, pwede na, diba? Kasi yung nakatunga nga lang ako, nakahiga, nakaupo. Other movement option din is, kapag yung gusto ko lang yung manood ng vlog, para kasi ang sarap manood ng buhay ng ibang tao, no? So, kaya kapag yung Netflix, ganyan. So, meron kaming dumbbells. So, while watching, yan, nagda-dumbbells o kaya squat. So, another part ng fitness ay trying new sport. So, last year, I tried bouldering. So, I'm not yet sure kung gusto kong i-push through yung bouldering, pero I might give it another try. So, Q, alam mo na. And new sport na gusto kong itry ay pickleball. Again, si Q ulit ang aking hatak-hatak for this trip, yung mga ganitong trying out new sports. Since hindi nga din makalabas, hindi makapag free diving, hindi makapunta sa dagat, hindi masyado makapag-camping, so why not try indoor activities or mga sports na pwedeng magawa lang within the city. Next naman is food and drinks, no? So, syempre ang fitness hindi lang yan galaw or hindi lang yan exercise. So, dapat kasama dyan yung pinapasok natin sa loob ng katawan, no? So, I really want to stop drinking coffee or minimize coffee. Nagawa ko siya for 2 months, no, na hindi ako nagkape. But then, after the 2 months, ayun, bumalik ako sa 1 cup a day ng coffee. Ang bala ko is coffee lang on weekends. No? So, normally ito kasi yung mga meet up with friends, ganyan.
Tsaka yung mga sweets, desserts. So, coffee and desserts on weekends only or during special occasion. So, that's the fitness journey. No? So, sports, movement, and food and drinks. So, another aspect naman ay yung sa finances ko. So, ito medyo tricky yung sa finances, no? So, last year, gusto kong magkaroon ng side hustle to increase yung income ko. Pero, wala akong nagawang side hustle. Hindi ako nakapag part-time job. Hindi ko na-monetize yung YouTube. So, hindi ko siya nagawa. But then again, nagkaroon ng plot twist before 2025 ends. So, na-increase pa din naman yung income, pero hindi na siya because of side hustle or part-time job. So, nag-transition ako from hybrid setup to a full-time work from home. Oo, may increase sa income, pero meron din kasing changes sa priorities in life, no? So I feel like I'm more broke ngayon kesa nung maliit yung sahod ko. Push pa din sa paghahanap ng part-time job, or I might hindi lang might, but I'm open for commission as your photographers. Dito ko din na-realize na na mas grabe yung stress ko, or mas mataas yung stress ko nung pumapasok ako, nagko-commute ako going to work. Parang mas kaya pala ng katawan ko yung puyat kesa yung pagod ng pagko-commute or pagpasok sa trabaho at pakikihalubilo sa ibang tao. So, another aspect would be freedom. So, this is more of about my time, how I spend my time, I was able to set free from doom scrolling. So, last year I was able to read more books and created that discipline na hindi masyadong gamitin yung cellphone for entertainment. So sadly, bumigay yung e-reader ko. Kaya last year, napabili ako ng mga libro. So parang naging excuse ko yun. Kasi nga sira na yung e-reader ko. So para magbasa ako, bibili ako ng hard copy ng mga libro. So ang ending, dumami lang yung TBR ko. And hindi ako nakapagbasa masyado ng hard copy ng libro. And another thing, freedom from waiting for others to make time. Huy! Lalim! Pero mas na-enjoy ko yung mga solo dates, ganyan. So, kung merong pwedeng sumama, di goods. Pero kung wala, hindi na kayo nagdadalawang isip na tutuloy pa ba ako? Or cancel na lang? Or wait ko na lang? Or schedule? Or wait ko na maging available sila? So yeah, that kind of freedom na I'm enjoying my own company. Also, freedom from overconsumption. Diba nga, nag-work from home, no? So, nagkaroon ako ng time na mag-declutter, to check yung mga meron ako. And dun ko na-realize, ang dami kong pabango, ang dami kong makeup, ang dami kong mga damit. So, nag-declutter ako, pinamigay ko na yung mga pwedeng ipamigay sa mga pamangkin since, ayun nga, work from home naman na ang beshiwap ninyo, no? So, definitely hindi ko na kailangan ng pabango, mga ganyan. So basically, that's the recap of my 2025 and yung mga good habits na nabuo ko from last year. I will definitely carry over yon sa this year ko, sa 2026. Alam mo yun, yung mga small actions doon na yung mga routines sa ganyan, doon na bibuild yung discipline, and mas kaya ko siyang i-maintain kesa yung every year ako nagsiset ng goals, papalit-palit pa iba-iba. So nag-stick na ako dun sa tatlong yun, yung fitness, finances, and freedom, no? So, kung ano man yung mga not so good habits na nabuo or na-notice ko sa sarili ko from the previous year, this year, I will definitely try my best to change it. So, yung last year, ginol ko na mag-monetize yung YouTube. But for this year, hindi
na. Nisap ko na. Tipong kung magmo-monetize, edi good. Pero I'm here to stay, to continually use the platform. Parang magiging ano ko siya, digital diary, ganun. On top of the items na nabanggit ko, siguro for this year then, for 2026, I'll be more intentional to get to know other people. I only have few friends. So, yung iba sa kanila ay meron ng change in season or yung iba ay nagpaplano na lumipat, mag-move out, no? So, there will be changes in the coming months. So, naiintindihan ko naman yung ganong change, no, sa season, sa priorities, and I'm not going to demand too much of their time, of their attention, no? So, if they are available for coffee, brunch, lunch, dinner, or any activity, then let's go and meet up. Pero kung hindi, I will not harbor like hard feelings towards them, no? So I'll just be patiently waiting, and as I wait, I'll be using this time to ayun, get to know yung ibang tao and somehow try to build that relationship, no, friendship, because I believe na friendship will really take time and intention. So, kung yung iba, di ba, meron silang vlogmas nung December. So, hindi na ako nakapagsabayan. So, meron akong sarili ko, January, daily vlog. So, challenge ko sa sarili ko is not to overthink yung editing process and upload daily. So, ganun-ganun lang yun, guys. Nakaka 5K na ako. Time to go home. Naka 5K naman ako na lakad-lakad. So, yeah. Pagka uwi, i-edit ko to. Then, for upload. Tapos, kakain. Tutulog. Let's see.